Kumusta mga ka-angler, kaibigan, at lahat ng mahilig sa pangingisda? Ako ang inyong paboritong YouTuber na si Fisherman Greg at narito ako para bigyan kayo ng pinakabagong prognosis ng isda para sa isang espesyal na araw, ang 16 ng Disyembre, 2025. Bakit espesyal? Dahil, mga kaibigan, ang araw na ito ay puno ng mga pagbabago sa panahon na maaaring magdala ng sorpresa sa ating mga pangingisda. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa at alamin natin kung ano ang naghihintay sa atin sa mga tubig ng Pilipinas. Handa na ba kayo sa isang araw na puno ng hamon at posibleng malalaking huli? Manatili at tuklasin ang lahat ng kailangan ninyong malaman. Mga kaibigan, ayon sa ating nakalap na datos, ang 16 ng Disyembre, 2025 ay magiging isang araw na may kalat-kalat na pagkulog at pagkidlat sa maghapon at mahinang pag-ulan sa gabi. May 75% tsansa ng ulan sa araw at sa gabi. Ang temperatura ng hangin ay aabot sa pagitan ng 25 hanggang 29 na degree Celsius. Ang halumigmig ay nasa 88% at ang hangin ay magmumula sa northeast monsoon na nakakaapekto sa eastern Luzon at easterlies sa ibang bahagi ng bansa na may bilis na humigit kumulang 10 kilometro kada oras. Ang presyo ng atmosfera ay bumababa na maaaring magpahirap sa pangingisda. Ang temperatura ng tubig sa dagat ay mananatiling mainit-init, nasa pagitan ng 28 hanggang 29 na degree Celsius sa pangkalahatan. Perpekto para sa komportabling paglangoy at aktibidad ng isda. Sa Manila, ang average na temperatura ng tubig sa dagat ay humigit kumulang 28.1 degree Celsius. Ito ay napakainit na tubig na magpapanatili sa mga isda na aktibo. Para naman sa takdang araw na ito, ang 16 ng Disyembre, 2025, ang buwan ay nasa waning crescent phase na may iluminasyon na nasa pagitan ng 8.3 hanggang 11.2%. Ang buwan ay humigit kumulang 26 na araw na ang edad. Sa pangingisda, ang waning crescent ay kadalasang itinuturing na panahon kung saan medyo mahirap makahuli, ngunit sa aking karanasan, mas mahalaga ang lokal na kondisyon ng panahon at tubig. Sa pangkalahatan, ang aktibidad ng isda ay maaaring maging katamtaman hanggang sa mahirap dahil sa kalat-kalat na pagkulog at pagkidlat at bumababang presyo ng atmosfera. Ngunit huwag mawalan ng pag-asa. May mga paraan tayo para masulit ang araw na ito. Ngayon, pag-usapan natin ang mga huling pwedeng targetin at ang mga taktika. Tilapia. Sa Disyembre, ang tilapia ay nasa peak spawning period sa Sulu Sea at Moro Gulf. Kaya naman, maging handa tayo. Hanapin sila sa mababaw na bahagi ng mga lawa at ilog, malapit sa mga damo at halaman sa tubig kung saan sila nagtatago at nangitlog. Kung may pag-ulan, maaari silang lumapit sa mga dalampasigan upang maghanap ng pagkain na inanod ng agos. Gumamit ng magaan na pamingwit. Ang pinakamabisang pain ay uod, mais o tinapay. Ang isang maliit na palubog at lumulutang ay angkop para sa mahinahon nilang kagat. Lapu-lapu, grouper, at maya-maya, red snapper. Ang lapu-lapu at maya-maya ay mahilig sa mga istrukturang nasa ilalim ng tubig tulad ng mga bato, bahura at mga lumubog na puno. Sa mainit na tubig, aktibo sila sa paghahanap ng pagkain. Sa araw na ito na may pag-ulan, maaari silang maging mas aktibo sa mga gilid ng bahura o sa mga mabatong lugar na may mga taguan. Gumamit ng medium-heavy na pamingwit na may bait casting reel. Ang live shrimp, maliliit na isda or octopus strips ay epektibong pain. Maaari ding gumamit ng jigging lures or soft
microplastics na kulay pula or orange. Galunggong, brown scad, at alumahan, long-jawed mackerel. Ang mga pelagic fish na ito ay kadalasang lumalangoy ng maramihan sa open waters. Kapag umuulan, maaari silang maghanap ng pagkain sa ibabaw ng tubig o malapit sa mga estruktura ng isla. Ang mga lugar na may kasalukuyang agos ay magandang hantungan. Gumamit ng light to medium spinning rod na may sabiki rig o small metal jigs. Ang mabilis na paghila at pagbaba ng rig ay makakapukaw ng kanilang atensyon. Subukan din ang light trolling na may maliliit na pilak na kutsara. Mga kaibigan, tandaan, ang pangingisda ay hindi lang tungkol sa huli, kundi pati na rin sa karanasan. Kahit na may hamon ang panahon, ang determinasyon at tamang diskarte ay susi sa tagumpay. Kaya, 16 ng Disyembre, 2025 ay isang araw na nangangailangan ng pasensya at pagbabago ng taktika. Ang mga isda ay maaaring maging kapritsoso dahil sa pabago-bagong panahon at bumababang presyon. Kaya mga kaibigan, ni Buntot ni Kaliskis sa inyong pangingisda. Sana ay magkaroon kayo ng masaganang huli at nakaka-relax na oras sa tubig. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share sa inyong mga kasamang mangingisda. Gusto kong marinig ang inyong mga karanasan. Ano ang pinakamalaking huli ninyo noong nakaraang buwan? May mga sarili ba kayong tips para sa ganitong panahon? Ibahagi sa comment section sa ibaba. Hanggang sa susunod, mga kaibigan, kita-kits sa tubig.